Baguio at nag-officiate ng kasal. Kaya ako muna yung request ni Reverend Ma. Anyway, it is a privilege for me to be able to share the Word of God to you this afternoon. Tayo lahat ay tumayo at Panginoong Jesucristo, maraming salamat sa iyong presensya. Tunay na ikaw, Emmanuel, ang Diyos na naging sa amin. Ikaw rin po ang Yahweh Shammah, the Lord who is always present. We are so grateful, Lord, that we have a God like you. You are always available anywhere, any place, anytime. Lord, we thank you that you are there, ready to minister to our needs. You listen for us, you respond, Lord, to our cry. Thank you that we can call upon your name, Lord Jesus. Hallelujah. And you never change. You are the same, yesterday, today, and forever. Lord, we lift up to you all our needs this afternoon. Thank you, Lord, that we can be certain of answered prayers. In you, Lord, all the promises of God are yes and amen. That is your assurance for us. And so, Lord, we rejoice in your goodness, your faithful, Lord, your consistent, Lord Jesus. You are the living God. You are there, and Lord, you are alive. And Lord, you empower us by your Holy Spirit. We thank you, Lord Jesus, for this day, that we will be able to share your word with one another this afternoon. Open up our understanding, Lord, so that we may be able to not only to observe, to listen, but also to actualize in your words. Lord, help us, enable us by your Holy Spirit to really live on every word that proceeds from your mouth. Lord Jesus, we thank you also for those who have given their tithes and offerings. Bless all this, Lord. May this be used with wisdom for the expansion and extension of your kingdom here on earth. Lord Jesus, all this we pray in your most precious name. Amen. Salamat natin. Amen. Amen. Actually, ang mensahe ko ngayon ay akin na na-share kanina sa Tipolo Outreach. Ulitin ko lang kayo sa inyo. Ang ating mong paksa ay tungkol sa temptation. The tempting game goes on. Goes on and on. Hanggang ngayon yung laro ng tukso ay gumagawa. Basahin natin ang 1 Peter 5:8. Sabi dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. We have heard and read about the Garden of Eden temptation that changed the course of human history. Nagbago ang takbo ng kasaysayan nang sa libutan mula nang bumigay ang ating unang mga magulang sa tukso ng kaaway na ang pangalan ay si Satanas, who took the form of a serpent, nag-ayong ahas. At ang kanyang bitag, yung bait niya ay simple lang. The promise of Godhood. Nilinlang niya yung dalawa. Sinasabi niya na magiging katulad din kayo ng Diyos pag kinain ninyo yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama.
So, ang ating mga unang magulang, their egos were flattered. Pumasok sa kanilang ulo yung kapalaluan. Pride and power got into their heads. And the rest is history. At hanggang ngayon, patuloy tayong pasuray-suray, no? Sa pagkahilo, sa patuloy na paglaban at pakikipagbaka sa epekto ng pagsuway ng ating unang mga magulang. So ano talaga ang nasa puso ni Satanas hanggang ngayon? He wants to be like the Most High. Sabi sa Isaiah 14:13-14, sabi niya, pansinin niyo yung mga eyes niya. I. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong ako, me, mine. No? Merong ibang klaseng personality yan, no? Sabi dito ni Satanas, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will ascend above the heights of the cloud. I will make myself like the Most High. Kaya siya yung the God of these days. Hanggang ngayon yun pa rin yung kanyang mitiin. Gusto niya maging kapantay. Ang Panginoong Jesucristo, hindi naman pwede, no? Pero siguro, nalilang na siya sa kanyang sariling daya. No? Alam niyo ang kasinungalingan, ito paulit-ulit ko narinig kay Reverend Matt. Pag paulit-ulit mo sinasabi ang isang kasinungalingan, hindi magtatagal, maniniwala ka na yung kasinungalingan yun ay totoo. Amen ba? So, pray in conditioning. Huh? Okay, sabi dito sa 2 Corinthians 4:4, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Okay? Now, every day we are bombarded by temptations of all shapes and all sizes by the master tempter, the deceiver, the devil, who is no other than Satan. Si Satan, ang pangalan niya ay Lucifer. Maganda sana, Lucifer means light, loose, bearer, Lucifer. And he is now called Satan. Satan comes from the Hebrew word, no? At pansinin niyo na ang Satan word ay inulit. It was repeated 52 times in the Holy Bible. Bakit ganun? Paulit-ulit sinasabi sa Biblia. Dahil marami pang hindi naniniwala hanggang ngayon na mayroong demonyo. Amen? Sabi nila, hindi totoo yan, imahinasyon lang yan. But Satan is a real personality. Real living personality. He is alive and kicking, and he is at large, so to speak. Kaya mag-ingat tayong lahat. So, hindi siya produkto ng imahinasyon. Siya ay totoo. Totoong nilikha ng Diyos na maganda nung una. Siya yung archangel na biglang nagrebelde sa ating Panginoong Jesucristo. So it is no wonder that the tempting game continues to this day. At ang kanyang strategy ay hindi nagbabago. Alam mo ba yun? Mula nung panahon, ni Adan at Eva, hanggang ngayon. And I believe lahat tayo merong ganong kahinaan yung kanyang pinakarya. Nandun ko sa 1 John 2:16. Ano yung kanyang, alam ni Satanas na everybody has it. To some degree. Buti na lang nga tayo ay naligtas na ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi, sisirain tayo ng tatlong weaknesses na yan. Alam niyo pa kung ano yun? Lust of the flesh, lust of the eyes,
and the pride of life. Pita ng laman, pita ng mata, at pita ng and the pride of life, kapalaluan sa buhay. More or less. So something, lahat tayo may mga ganyan. Kaya lang naman nakokontrol yan, nasusuppress natin because of the Lord. Kaya nga sabi ni Pablo, purihin ang Panginoong Jesus. Who can rescue me from this body of death? Kasi alam ni Pablo, mayroon siyang mga ganyang kahinaan. Sino? Sino ang makakaligtas sa akin? Sa katawan ko itong mamamatay talaga. Amen ba? Ngayon, pag-uusapan natin yung pangatlo na lang dahil mahaba ito kung isa-isahin natin. The pride of life. Ang sabi sa Proverbs 16:18, pride goes before a destruction and the Holy Spirit before a fall. Ang hayaan ni Lord, ikaw ay magpapasasa sa mataas na posisyon, kayamanan. Pero hanggat hindi ka, hindi mo na-realize na lahat yan ay bigay ng Panginoon, galing sa Panginoon, ibabagsak ka eventually. So ito yun. Mauuna ang pride bago ang pagbagsak. Now with the end times nearing, with every tick of the clock, the enemy does his tempting job with greater aggressiveness and speed. Bakit? Napaka-agresibo niya. Greater. Mas matindi yung pagka-agresibo niya at gusto niya mabilisan ang kanyang distraction. Kaya nagagalit siya. Sabi sa Revelations 12:12, having great wrath because his time is short. Maikli na ang kanyang panahon. Gusto niya dahil lahat sa kanyang distraction. Ang napakaraming kaluluwa, napakaraming nilikha ng Panginoong Jesucristo. Ginagamit niya lahat ng klaseng strategies to succeed in His mission, knowing that His time is short. Buti pa si Satanas, alam niya na maikli na ang panahon dahil darating na si Jesus. Kayo, alam niyo ba yun? Mukhang tahimik. Agresibo siya no? Sa kanyang trabaho, sa kanyang misyon. Gusto niya mabilisan. Dahil alam niya na malapit na dumating si Kristo. Tayo ba, bilang mga workers, lahat tayo dapat mga workers, mga disipulo, agresibo rin ba tayo sa trabaho ni Lord? Ay, salamat, no? We have to be more aggressive than Satan. Kung gumagawa siya ng very, very aggressive work, dapat tayo. Hihigitan natin siya. Amen ba? Amen. Salamat naman. Ngayon, ito yung kanyang mga strategies. Gusto niya yung mga, kuminsan frontal assault, yung kanyang atake, biglaan, lukaan, no? Meron naman kuminsan sneak attacks. Ano yung ibig sabihin ng sneak attacks? Pailalim. Palihim na atake, dahan-dahan. Kuminsan naman, sabay. Bigla atake. Una, palihim, tapos bigla ang atake. Ahayo ka, tapos kung ang trabaho ka for the Lord, bigla kang atake, ang sakit ko. Kaya bigla kayong may mga gulo, may mga magnanakaw, may mga murderer na sumasalakay. Okay? So, yun yung kanyang mga strategy. And tayo, bilang mga anak ng Diyos, tayo ang kanyang target. Tandaan niyo yan. Kaya mag-ingat tayo. Okay? Let's be very careful. Because tayo ang kanyang target. Pero sa aking observation, mas gusto ni Satanas, paborito niya yung estratehiyang palihim, pailalim. Okay? Bakit? Because a sneak attack is very low profile. Low profile, hindi halata, no?
Very low profile scheme, very subtle, deceptive, but high impact. Okay? The victims do not know even notice na sila pala ay nandoon na sa bitag ni Satanas. And they are already sinning. They do not notice na nagkakasala na pala sila until it is too late. And the damage has been done. Sometimes irreparable. Nagbunga na yung kasalanan. Ang hirap ng ibalik sa dati. So mag-ingat tayo. Sabi ni Pope Pablo sa Ephesians 5:15, when you walk circumspectly. Dapat maingat ang ating paglakad, lalo-lalo na sa ating panahon ngayon. Okay? So the whole world was cursed because of the sin of disobedience of our first parents. Sana sila na lang. Hindi na tayo. Kaso, hindi pwede. Kasi yung sting, the penalty of sin is death. Andun na. Nahaway na parang salot. Buti pa ang salot sa isang area lang. Pero yung hawa ng kasalanan na binigay sa atin, ng ating first parent, lahat ay nagkasala. Wala exception. Nasira ang ating nasira ang ating genetic factor, ang ating decision making, ang ating senses, ang ating pag-iisip. Nasira rin. Nalalabuan. Humina ng gusto ang ating immune system. Hindi na kaya yung kamatayan, kahit anong gawin. Ang tao ay habang tumatagal, humihina, kakasakit, tumatanda hanggang mamamatay. So yun ang epekto ng kasalanan ng ating mga magulang. First parents. Okay? Ngayon, isang area in our lives where the sneak attack strategy is certainly maximized by Satan is in the area of, guess what? Trimedia. Ano yung trimedia? TV, internet, radio programs, books, magazines, and yung articles that we read. Itong mga ito ay subconsciously tempt us to commit sin. Subconsciously. Sa likuran ng ating kamalayan. Ito lang sa Tagalog yung subconscious. So, hindi natin namamalayan hanggang sa ating subconscious. Nag-i-store lahat. At bigla na lang magkakaroon ng epekto sa ating mga personality. At yung main selling point ng trimedia materials na ito is the introduction of various mind over matter techniques. Ewan ko kung familiar kayo nito. Mind over matter. Yung mga aklat na naka-style ng self-help books. Example ay yung kay Napoleon Hill, Think Rich and Grow Rich. Sino nakarinig niyo? Mga ganyan libro. Maraming mga ganyan books. Sa mga networking business. Think rich and grow rich! Di ba? Meron akong alam ngayon Kaya ko lang banggitin yung pangalan ng namumuno. Kilala niyo siya Nasa networking business. Meron silang session na meron silang internalization pag nag-ano sila nagse-seminar. Nag-iiyakan, para mabili yung kanilang produkto. Hindi ko alam kung paano sila nag-internalize na mind over power na ang ginagamit. Think rich, grow rich. Nasaan kaya si Kristo doon? So yun yung mga pinoproject, no? Projected to raise a
of self-esteem as well as motivation books. But actually these books have a common message which is a kind of perverted gospel, seeking to make gods of people. Isipin niyo, yayaman kayo. You confess positively that you will be rich. You will be successful. Ewan ko, siguro naman may mga naririnig kayang ganyan na mga sermon, di ba? Okay? Kaya lang, yung usual punchline na nagbo-bomba sa subconscious ng tao ay ganito. Ito yung punchline. Your destiny is in the power of your mind. Mind power. Dinidevelop ang mind at ang kapangyarihan ng isip ng tao para makontrol ang lahat ng bagay sa iyong paligid. The mind power approach is actually against the Word of God. Bakit? Isa-isa na natin, no? Number 1. Ibilisan ko na rin. Meron pa ako. Number 1, because it ignores the Lordship of God. Bakit ka mag-Lord, ikaw magiging Diyos ka na rin, iba yung tuloy. Yun ang project sa atin. We will also be like God. Bakit pa? Number 2, because obedience to the Word of God is rendered useless. Bakit pa tayo susunod? Meron na tayong sariling mga alitutunin, meron na tayong mga rules. Okay? Number 3, because dependence on God is no longer necessary. So you become self-sufficient. Sa kondisyon mo ng mind mo, nagiging matapang ka, nagiging confident ka, nagiging very bold ka sa iyong mga ambisyon. Wala kang kinatatakutan. Yan ano yung sinasabi ng Panginoon sa John 15:5. Sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. So ano pinaproject nito mind power? Kaya ko, ako. Malakas ako. Makapangyarihan ako. Nasaan si Kristo? Number 4, because a confusing mixture of spiritual truth and error will result from the mind power approach. Si Satanas, ang kanyang technique, kukuha siya ng mga positive approach sa Bible, mga principles of the Bible. Halimbawa, sabi ni Kristo, if you have a faith, a small mustard, as a mustard seed, you can say to this mountain, be now removed, and it will be removed. At maililipat ko kahit saan. Nagsisinungaling ba si Kristo? Ito yun. Mangyayari yun kung mayroon kang ganong pananampalataya. Kinukuha niya yun, no? Pero apart from Christ, He wants Christ out of the picture. Kunin mo lang yung mga positive approach, pero walang Kristo. So, very subtle, ano? Tapos, kailangan naman yung mga principle ng sa Biblia, yung kinukuha natin. Okay? Number 5, because this will encourage people to be proud in life. At syempre, pag ikaw ay successful, because of your confidence, because of your boldness, sabi na, hindi ako, I'm not dependent on anybody, kaya ko. Ayoko kasi maging dependent. Pero si Kristo gusto niya maging dependent tayo sa Kanya. He always wants us to depend on Him in any circumstances of our lives. So itong mga taong ito nagiging self-sufficient. Hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Kaya-kaya ko. May pera ko, meron akong koneksyon, meron akong... Amen? So yung mga sinasabi sa Biblia yun, ninanakaw-nakaw nila yung mga positive principles na yun. Sabi ni Pablo, Ephesians 4:13, I can do all things. Positive, di ba?
Kinukopya yun ni Satanas. Kaya natin gawin kahit ano. Sa ating sariling kakayaan. My power. Ano sabi ni Pablo? I can do all things through Christ. Amen? Through Christ. Palaging nanuan ang Panginoong Jesucristo. Number 6. Because this will embolden people to acquire more success, wealth, and power, regardless of the means of getting them. Habang nasa pwesto isang tao, apart from Christ, habang yumayaman, nagkakaroon ng insecurity. Hindi ko pwedeng alisin ito sa aking possession. Hindi pwede mawala ako sa ganitong posisyon. Hindi pwede akong maging mahirap. Kailang hawakan mo ito. So, hindi baling maapakan ng ibang tao. Hindi baling nalalamangan niya. Basta kukuha niya ang kanyang gusto. So yun yung effect. Hindi maganda, di ba? Number 7. Because we will lose our regard for moral value since my power seems endless and boundless. Nilagay ng Panginoon na walang hanggan sa ating mga puso. Kaya walang hanggan ang mithiin ng tao sa libutan ito. Ngayon, malungkot lang kung wala kang Kristo. Ang dami mong gusto, walang katapusan. Okay? Kaya noong panahon ni Noah, dahil nga mahabang-mahabang buhay ng tao, pinagkina ni Lord. Dahil nga walang katapusan yung kasamaan. Habang pinapalawi ang buhay na, sumasama. Sabi ni Lord, paikliin ko na nga ang buhay mo. Okay? Sabi dito sa Genesis 6:5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Patuloy na sumasama habang lumalawi ang buhay, tuloy na sumasama. So, buti pa paikli na lang. Amen? So, tayo, maikli ang buhay natin, pero hindi bali. Basta na kay Lord. At na-appropriate natin lahat ang kanyang mga pagkakataon, ang kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Hindi bali na. Hindi bali na lang ang buhay ko hanggang 80, 70, 120. As long as we are making use of all the benefits that the Lord Jesus Christ is giving us. So, mayroong mga positive effect ang Biblia. Yun yung kinukuha ng kaaway. But He wants Christ out of the picture. Pero tayo, kukunin natin lahat yan. Alam niyo ba na ang kapangyarihan at ang kakalimuhan ay na kay Kristo? 1 Corinthians 1:24, Christ is the power of God and the wisdom of God. Lahat ng kaalaman ng talino, yung sikreto nandun lahat sa Panginoong Jesucristo. So kung tayo ay mag-exercise ng kapangyarihan ganun, yung mga positive principles sa Bible, laging kaakibat ay si Kristo. Laging may elemento ng grace, truth, and righteousness. Napakaganda if we exercise that faith. We can say to this mountain, be removed, and it will be removed. And will be transferred into another place. Kung sinasabi ni Kristo mountain, alam niyo ba, hindi na yung basta mountain. Yun ay bulubundukin bato. Parang antipolo. Antipolo is a mountain. Pero, ganun kalaki halos. Yung sinasabi ng Panginoon. So, yun yung ating practice sa ating buhay. Practice natin yung faith na ganun. Kahit maliit. Pero, ang pananampalataya ay buhay na buhay. Amen ba? Hindi yung pupunta ka sa mga libro, mag-exercise ka ng mga kung ano-ano, mag-internalize ka na ikaw ay makapangyarihan, na ako kaya ko lahat. Ako. Satanas yun, no? Palaging dependente tayo sa ating
Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano natin malalabanan Satanas? Hindi tayo nagtatapos sa, okay, tinanggap ko na si Kristo, Kristiyano na po ako. Oo, tinanggap mo. Oo, tinanggap ko. Matagal na. Pagkatapos, ito, Kristiyano na ako. Pero hindi alam yung Bible, hindi alam yung salita ng Diyos. Paano mo lalabanan ang kaaway? Ha? Ang kaaway, invisible. We are not fighting against flesh and blood, but against principalities, but against powers of darkness in the heavenly places. Alam niyo ba yan? Tayo mga Kristiyano, alam ba natin na yung kaaway natin ay invisible? Hindi lang, nasa mataas na mga lugar. So, siya yung may bintahan sa atin. Hindi natin nakikita, nasa ibaba tayo sila, nasa heavenly places. So, what is our weapon? Ha? Anong weapon natin? Basahin na lang natin sa Ephesians 6:12 to 18. Ha? We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take the whole armor of God. Basahin na lang yun. Basahin nyo ito, chapter na ito. Ephesians 6:12 to 18. Pag-aralan ninyo mabuti. Isuot natin lahat. Ang equipping natin para labanan ang kaaway. At ang pinakamagaling na sandata, para sa akin ay yung sword. Sword of the Spirit, which is the Word of God. Magiging maalam ka sa salita, kahit anong daya gawin ni Satanas sa'yo, hindi ka madadaya. Kasi ako noon, tanga-tanga kasi ako nung bata ako. Imbes na umaten ako ng Bible study. Wala masasabi ko natin. Kaya nung kaproblema ko, anong ginawa ko? Pumili ako ng kapal-kapal na palmistry book, pagkakapal-kapal na horoscope. Kompleto ako, ilang taon yun. Kung ano-anong mga bioleaders, yung mga may power nila. Book of Numbers, Book of Dreams. I resorted to that. Napansin ko na nung nagkamalas-malas ang buhay ko, dinadaya pala ako ni Satanas. Dinadala ako sa kapahamakan. Buti na lang talaga nakilala ko si Kristo. Amen? 2 Timothy 2:15. Study to show yourself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mag-aral. Sabi ni Kristo, learn of me. Doon, nung ma-discover ko yung galit na galit talaga kay Satanas, sabi ko, ilang taon mo akong dinaya, ilang taon mo akong niloko, loko ka talaga. Mula ngayon, I will fight the good fight of faith against you. Totoo yun. Ginawa ko yun. Na hindi niya ako magagalit. Kahit ano pang gawin niya. Kaya, let's be really diligent in studying the Word of God. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? For teaching, doctrine. Ang dali ko rin madaya sa mga teaching nung bago-bago akong Kristiyano. Ang salita yung pastor ng Children of God, hanga-hanga ito ko, ang galing. Sabi nila, yung nakatabi ko, ano ka? Kulto yan. Ang ganun ba? Hindi ko alam. Dahil ako bihasa sa salita ng Diyos. Ang dali ko maniwala kahit ano? Hindi na. For doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Alam mo kung ano sawayin yung mali? Based on the Word of God. Alam nyo, ang Biblia is still the world's bestseller until now. Alam niyo ba yun? Hindi totoo yun. Kung hindi na lang nagbabasa ng Bible kasi hindi. Hanggang ngayon, it's still the world's bestseller.
put together in a period of 1,600 years, covering 60 generations, participated by more than 40 writers. Yung mga writer na yun, hindi mo sabay-sabay. Iba't ibang lugar, iba't ibang kapanahunan, iba't ibang mga kultura. Sinulat nila yung salita ng Diyos. Nasiyahan sila ng banal na Espiritu. At nung tinipon na yung 66 books, aba, napansin nila, talagang may pagkakaisa, nagkakatugma-tugma. There is unity and harmony. Paano yun? Hindi ba himala yun? Amen ba? What is its credential? Huh? The astounding credential is its absolute harmony from beginning to end. So huwag niyo sabihin na babaliwalain ninyo ang salita ng Diyos. It's high time to read. Kung pwede, memorize ninyo yung mga verses, mga important verse. Dapat natutupad sa ating panahon yung sinasabi sa Daniel eh. The people that know the Lord will be strong and do exploits for the Lord Jesus Christ. Knowledge will increase. Oo, talagang nag-i-increase ang knowledge ng mundo. Masyadong updated ang mga tao sa knowledge ng sanlibutan. Kaya lang yung patungkol sa Biblia, ewan ko kung gaano tayo ka-equip sa salita ng Diyos. Okay? So, ganun ang makipagbaka kay Satanas. Hindi matalino tayo. So, paano paraan? Alam natin ang salita ng Diyos. Sa ganun paraan, hindi kayo madadaya. Be a disciple of the Lord Jesus Christ. Paano ang isang tunay na disciple? What is a true disciple? Basahin niyo yung John 8, 31 to 32. Sabi ni Jesus, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Ayan. Ang isang marka ng disipulo, ng totoong disipulo ay nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Amen? And, ano ang resulta? When you continue, sabi doon sa 32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Hindi ka na madadaya. Kahit anong pa, balik-balik ta rin man ng kaaway ang kanyang kasinungalingan para lang isiksik sa iyong isip, sa puso mo. Hindi ka na madadaya. Kaya ako tuwa sa Panginoong Jesus. I rejoice in the presence of the Lord in my life, and I rejoice because I have known Him. Nakilala ko siya sa buhay ko at ngayon marunong akong lumaban sa Kanya. Sana kayo rin. Amen ba? Amen. Tayo lagay mo ko at tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat sa pagkakataon ito na binigay mo sa amin upang mapagbulay-bulayan ang iyong mga banal na salita. Thank you, Lord, for these wonderful words of life. Help us, Lord, to appropriate this fully, especially these last days. And Lord, help us to do the greater works, which you said we have to do in these last days. And Lord, naway ang lahat ang narito ngayon ay puspusin mo na yung banal na Espiritu. Bless them mightily, Lord, lahat ng nagre-represent ng families na nandito. Lord Jesus, may they become lights in their families, Lord Jesus. Pagiliwanag. Dahil sabi mo, Lord, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify the Father who is in heaven. Lord Jesus, we can only glorify the Father when they see you in our lives and your mighty works working in our lives. So help us, Lord Jesus, to be fair in this commitment. And we will give you all the praise and all the glory. In your most precious name we pray. Amen. Maraming salamat po. Sino po nagpala sa ating natin? Sa sarami ko. Blessing na nilagay ni Bispa. Lahat po ba? Okay, lahat po pwede bang tumayo at tayo
Samantana, oh, I love you with the love of the Lord.